Sa panghalalan po tayo ngayon mga ka-RSP. Nagsimula na po ang voters registration at iba't ibang mga aktibidad na rin po bilang paghahanda sa elections 2025. Mahalaga po ang mga ito dahil ang ating bawat boto ay direktang makakaapekto po sa ating komunidad at bansa, kaya dapat ay maging matalino tayo sa usaping ito. At kaugnay po niyan ay isang non-profit organization naman na nagsusulong ng tapat at malinis na eleksyon ang makakasama natin ngayong umaga. Nandito po live sa ating studio si Pastor PJ Gonzales para gabayan tayo sa usaping ito. Magandang umaga, Pastor. Magandang umaga rin. Siguro tandaan natin, mindset. In election, pantay-pantay yan. Kasi tayo nagre-reklamo. Dito po, isang boto ka lang, tigil ka na. Natatakot tayo kasi pinatakbo tayo ng hindi maganda. So, ngayon we get involved, everybody. Well, tama yun din, ano? Walang mahirap, walang mayaman, abogado, doktor, basurero, construction worker, pantay-pantay, iisa lang ang boto. Oo, mayaman, mahirap ka man, isang boto po ang iyong pwedeng i-exercise on the elections. Alright, tell us more about Pastor PJ, about your organization. Okay, Itong One Vote Boto Sagrado. One vote, boto sagrado. Nung araw, Citizens Arm kami ng parang PPCRB, tsaka NAMPREL. Kaya lang sabi ko, anong pang gagawin natin? Nandiyan na PPCRB, nandiyan na NAMPREL. Makakilala ko rin yan eh. Kaya lang sabi ko, ano tayo? Let's have awareness sa mga tao. Remember, God created us first in the Spirit. Ngayon sa eleksyon, pantay-pantay tayo. Tama yung sinabi mo, kapatid, na ingatan yung boto nyo. Let's be intellectual and critical knowledge. Huwag yung emotional. Pinoy kasi tayo, emotional ka agad eh. Kaklose ko si ganito. Para hindi ka kilala niya, nakikipag-away ka pa. Hindi ka naman kilala ng kandidato. Dapat matuto na tayo. Yun lang po. Well, Pastor, tama ka dyan, ano? Noong mga nakalipas na eleksyon, maraming mga pamilya nag-away-away eh. Dahil iba-iba yung mga kandidato nila. Tapos makikita nila yung mga kandidato nila ngayon, magkakakampi na uli. So, masyadong ang mga Pilipino ay talagang yung emotion nga, no? Sinasama Emotional sa kanila knowledge, yung pagboto. Pero napapanahon na ba? Kasi parang relaunch ito, no, sir? Dahil alarming po ba yung sitwasyon ng mga nauupo sa gobyerno ngayon, ng mga ibinoboto, kaya binuo niyo itong grupong uling? Kasi ngayon, iniisip ko, let's produce statesman, not politician. Statesman think of the next generation. A politician thinks of the next election. Yan pagkakaiba eh. Kasi tayo, hindi natin, nabobola tayo. Ibig sabihin, tapos na po bolahan, mga kapatid. Tapos na. Huwag na tayo. Minsan pag sinabing hipokrito, hindi nila maintindihan eh. Pastor, ano ba yung hipokrito? Sige, wala nang bolahan. May bago daw ngayon, linlang. Lahat tayo na nilinlang eh. Dapat, we should be aware now. Yun lang po. Okay. Pastor PJ, paano ba natin gagawing sagrado itong isang mahalagang boto natin? Kasi naisip ko itong mga problema natin sa vote buying, vote selling. Naku, talamak po yan kapag po halalan. Ano po kaya ang dapat na mindset dito ng ating pong mga kababayan? Alam mo, I heard that si George Garcia was your guest yesterday. Yes. Si Comelec. Comelec chairman, yeah. Minsan, I'm not close to him. Kaya lang pag nag-uusap kami, sinasabi ko rin, para kahit ikulong natin lahat yan, hindi kasya kulungan. Tandaan nyo, hindi naman kasya kulungan natin. So it's the mindset. Ang gina-aware na, maging aware kayo, ang boto nyo is sagrado. Make it your vote to the Lord. No? It's worship. Hindi ko sinasabi maging religious. Kasi doon ako nayari noong 70s. Pare, masyado kang religious. Sabi ko, naghahanap pa na kayo ng kapayapaan eh. Sinabi ko kay Jesus Christ, pare, religious ka. Pare, bandang huli ngayon, matatanda na kami. Na-realize na, pare, tama ka. So, kahit ikulong mo lahat yan, vote buying, lahat violator eh. Bawal to, bawal, lahat ginagawa eh. Mindset. Well, may saying, ano, na we choose the government we deserve. Yes. Pero ito, Pastor, ang pinaka-problema. Majority ng votes sa pag-aaral ay because of popularity. Yung nakikita lang sa telebisyon, yung naaalala ng tao, name recall, minsan nga may bumoto eh. Hindi niya alam yung binoto niyang senador, yung tatay pala, anak na pala yung tumatakbo. So maraming anak ngayon na nandiyan sa Senado, no? So paano to? Dahil ang ating eleksyon ay popularity contest, paano po natin babaguhin ang kaisipan ng mga botante?
Kaya nga, sabi nga malayo pa naman daw eleksyon. 1 year pa lang, pero mabilis na yan. Oo, malapit Kasi na rin sabi yun eh. nga, sa November, ano yata, October or Filing November, na. filing na. October. Doon makikita kung sino talagang tatakbo. Ang sinasabi ko ngayon pala maging aware na tayo. Sino talaga? Yung kagaya yung sabi mo, yung iba, hindi magkakasisiyan pa tayo. Wala pong ganun sisiyan. Be aware. Magkaroon tayo ng critical knowledge. Paano po ba ang tamang dapat na pagboto, Pastor PJ? Ano yung mga dapat tingnan sa isang kakandidato para masabi natin, this is the right one to govern us? Opo, ano naman yan eh. Kahit ano ang turo mo, mga tabi nga si kapatid na popularity artista eh. Mga ganon. I'm not saying it's bad to them. Kasi sila nasikat eh. Kaya lang importante ngayon, we have to be critical, analytical, intellectual knowledge. Wala na yung emotional knowledge. Mahilig kang mga Pinoy, puro emotional knowledge. Kaibigan ko, papicture ka agad. Kaibigan ko yan. Hindi ka naman yung kilala. Sabi ko, si Jesus Christ nga, nasa loob ng puso mo, hindi mo naman papapicture. Pare, nandito si Jesus ha. Tsaka, yung smile, sabi ko doon sa mga kasama ko, hindi makita si Kristo sa puso mo, sa mukha mo makita. So dapat ano lang namin ngayon, awareness. Let's be emotional knowledge lang. Tanggalin na po yun. Matagal na tayo na bola, tama na po yun. Okay. Muli, bilang panghuli, Pastor, kailan po itong relaunch at saan po ito magaganap? O nga, yung June 7 po, Friday yan, sa University Hotel, sa University of the Philippines. Diyan po relaunch namin ng 11 o'clock. Marami po sisipot, mga iba tiga Comelec official, kasi meron na kaming kasama na nasa Comelec na rin, nandyan. Tsaka yung ibang businessman, hopefully, sabi nga si akin na si Ramon Ang, Makaten, yan ang mga business. Sa religious, marami naman tayo iba, mga bishop. Pero sabi ko, pare, tapos na tayo, ayusin na natin to. After my age, sabi ko, who's next? Baka mag-text na si Jose Rizal. Di ba dapat kami yung kabataan? Pero wala eh. Sila rin magulo. Kaya ayoko po yung naririnig na naglalakad kami, nagwo-walking kami dito sa UP. Pabayaan na natin sila, pare. Mamamatay na ako, wala yan. Kaya sa isip ko, hindi pa akong patay eh. Gagawa pa. May magagawa pa. Yun, Alright. nakuha nyo. Well, maraming salamat po sa pagbisita sa Rise and Shine Pilipinas, Pastor PJ Gonzalez ng One Vote Boto Sagrado. Salamat po, Pastor. Thank you.